Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. Amen. Mabuti ang Panginoon sa lahat ng panahon. Amen. Ano man ang pinagdadaanan natin, magtiwala tayo sa Panginoon na ito po ay may solusyon na nasa Kanya, na handa niyang ipagkaloob sa atin. Amen. And tonight, yung bagay na yun ay hinahantay natin ipagkakaloob sa atin ng Panginoon ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. So let us pray. Heavenly Father, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord God, we honor you. We bless your holy name, Panginoon. We honor your word, Panginoon, Lord God. Lord, sa gabi ito, Panginoon, Lord God, ikaw ang manguna, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, maghari ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, have your way and let your will be done, Lord. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, hindi na po natin patatagalin. Tayo po itatako agad sa ating mensahe ngayong gabi. Ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi ay may title. Sabi dito, He's not finished yet. Naniniwala ka ba dyan? Amen. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay mo. Amen. Meron pa siyang mga plano, meron pa siyang mga ibibigay, at meron pa siyang gagawin sa buhay natin. Amen. Sa pangalan ni Jesus, yaan ay mangyayari. And God, I believe talagang ipagkakalob niya at ipapakita niya sa atin. He will reveal that tonight in Jesus' mighty name. Amen. So for our first scripture, sabi po dito sa Jeremiah 29, chapter verse 11, alam po natin to. Sabi dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen. So, ang Panginoon po, katulad ng sinabi dito, may plano po siya para sa atin. Amen. May plano ang Panginoon para sa bawat isa. At sabi dito, ang plano na ito ay para sa ikabubuti natin. Amen. Para sa ikakasaya natin. Para sa ikagiginhawa natin. Amen? So tonight, I believe the Lord will really speak to us at talagang tuturuan niya tayo kung paano ba manatiling nasa taas, kung paano maging successful, kung paano elevated tayo palagi, kung paano manalo palagi. Amen? I believe this message talagang punong-puno ng reminder ng Panginoon sa atin. Kasi karamihan sa atin, lahat naman tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. At yung iba, nawawala ng pag-asa. But tonight, this message from the Lord will give us the hope, will give us the strength in the mighty name of Jesus. So ano ba yung unang-una na dapat nating malaman at nire-remind sa atin ng Panginoon? Sabi dito, God sees what we cannot see. Amen? Nakikita ng Diyos yung mga bagay na hindi natin nakikita. Bakit? Because ang Panginoon, wala siyang limitation. Pero tayo, meron tayong limitation. Amen? Sabi po sa Isaiah, chapter 55, verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen? Kung ano man yung nakikita mo sa buhay mo, na piling mo, katapusan na. Kung ano man yung nakikita mo sa buhay mo, na piling mo, hanggang dyan na lang. Kung ano yung nakikita mo sa buhay mo, na piling mo, patay na. Sinasabi ni Lord, hindi yan ang nakikita ko sa buhay mo. Amen? Hindi dyan nahihinto. Kasi katulad nga nasabi sa title, He is not finished yet. Amen? Ang buhay natin, ang sitwasyon sa buhay natin, it may seem appeared like na parang it is already the end. Pero si Lord, sa tuwing nakakita tayo ng mga ganon, sinasabi lang niya, magtiwala ka. Kasi kahit yan sarado na, kaya ko pang buksan niya. Amen? Kung matatandaan natin yung story nila Moses, nung dinala niya po sa labas, yung mga Israelita, nung nakarating sila doon sa Sea of Wilderness. Di ba, piling nila, dinala lang sila ng Lord para mamatay, dinala lang sila ni Lord para, alam mo yun, nawalan sila ng pag-asa kasi nakita nila yung sitwasyon hanggang dito na lang. Maaabutan na sila.
ng mga Egyptian at sila ay mamamatay na. Pero ang sabi ng Panginoon, I will make way for you. Amen? Ano man yung pinagdadaanan mo ngayong gabi, na feeling mo, eto na yun, huling-huli na, wala ng pag-asa, wala ka nang magagawa. Sinasabi lang ng Panginoon, He is the God that can make way for you. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayong magpadala sa kasinungalingan ng kaaway. Alam mo po ang kaaway, he will always tell you, this is the end. He will always tell you, ay, wala ka ng pag-asa dyan. Pero ang Lord po, ang boses ng Panginoon, sinasabi niya lang sa atin lagi, magtiwala ka, meron pa yan. Amen? Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon kahit gaano pa ka, alam mo, kapatay o wala ng pag-asa yung mga nasa paligid natin. Kasi isang word lang sa Panginoon, He can change that thing na sinasabi ng utak mo, na sinasabi ng mga katrabaho mo, na sinasabi ng kaaway na wala na. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito, God sees potential where we see limitation. Pinost ko po ito 5 days ago. Kasi nung ginawa ko po itong message na ito 5 days ago, and sobrang na-bless po ako. Talagang, alam mo yun, si Lord talagang nangungusap. Hindi ka hanggang dyan lang. Amen? Hindi ka hanggang dyan lang. Ang plano ng Panginoon, manatili tayo nasa taas. At yun ang makikita ng tao na sa paligid natin sa pangalan ni Jesus. Amen? Mananatili tayo nasa taas. Mananalo tayo palagi. Mag-overcome tayo palagi sa pangalan ni Jesus. Amen? Just believe on the Lord. Panghawakan mo yung mga sinasabi niya. Panghawakan mo yung mga pangako niya. Kasi surely, ang word ng Panginoon, it will never fail. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Next. Sabi po sa Judge chapter 6, verse 12 to 16, when the angel of the Lord appeared to Gideon, ito po yung story ni Gideon. He said, the Lord is with you, mighty warrior. Verse 13, pardon me, my Lord. Gideon replied, but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all His wonders that our ancestors told us about when they said, did not the Lord bring us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Verse 15, pardon me, my Lord, Gideon replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Si Gideon po, piling niya, ay, dahil ako yung pinakamahina, wala ng pag-asa. Amen? Tatapusin na namin. Pero ano sabi ng Panginoon? Amen? Hindi dahil mahina ka, hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi porke wala kang pera, hindi ka na pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi porke puro problema ka, alam mo yung parang feeling mo, ikaw yung pinakamahina, ikaw yung pinakawalang kwenta, ikaw yung walang naitulong. Hindi ibig sabihin niya, ang Lord hindi ka na pwedeng gamitin. Amen? Minsan, nililimitahan natin yung sarili natin. Dahil ganito lang ang natapos ko, ito lang ang kaya ko. Pero ang makikita ni Lord sa buhay mo, beyond sa nakikita mo sa buhay mo. Amen? Huwag po nating limitahan ng Panginoon sa yung way na alam mo yun, parang nagbibigay ka rin agad ng conclusion na ito na lang talaga. Sa tuwing sinasabi natin yan na, Lord, ito lang ako. Lord, ito lang ako. Si Lord, alam mo, parang tinatali mo yung kamay niya. Amen? Nililimatahan mo yung Lord sa mga bagay na gusto niyang gawin mo sa buhay mo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko po dito, it is not over until God says it's over. Si Gideon, feeling niya talo na sila. Pero sa Panginoon, panalo pa din sila. Amen? Yung time na to, yung mga Israelita kasi gumawa sila lang against sa Panginoon. May mga ginawa sila against sa Panginoon. Pero one thing about God, when
call out sa tulong. Alam mo, ang Panginoon, kahit ikaw ay makasalanan, ang Panginoon, isang tawag lang lalapit agad sa iyo. Isang tawag lang ang tulong ipaparating niya na agad sa iyo. Amen? Sobrang labing po ng Panginoon natin. Amen? Napakamabuti. Amen? At wala siyang katulad. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon kahit ano pa yung pinagdadaanan natin sa buhay natin. Amen? Kahit ano pa yung problemang nandyan, ano pa yung sakit na dala-dala mo, magpasalamat ka pa din. Dahil ang Panginoon, mabuti pa din sa iyo. Amen? Hindi ka nakakain 3 times a day, pero mabuti pa rin ang Panginoon kasi buhay ka pa din. Amen? Yung iba walang trabaho, pero ang Lord mabuti kasi nakakakain pa din sila. Amen? Hindi natin alam kung saan natin nakukuha yung mga provision na yan. Amen? Saan ba natin nakukuha yan? Sa Lord lang. Amen? Walang ibang magbibigay sa atin kundi ang Panginoon lang. Yung mga tao sa paligid natin, yan, tumutulong yan sa atin. Bakit? Kasi ang Lord nangusap sa puso nila. Amen? Walang mabuting tao. Si Lord lang ang mabuti. Pero ang Panginoon, kayang-kaya niyang gawing mabuti ang isang tao para sa ikabubuti natin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa, sabi dito, delays are not denials. Punta tayo sa scripture. Sabi po sa Habakkuk, chapter 2, verse 3, for the revelation awaits on appointed time, it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it, it will certainly come and will not delay. If you remember Lazarus, nung namatay siya, si Mary po at saka si Martha, nawalan na sila ng pag-asa. They thought it was the end nung namatay si Lazarus. Pero ano po ang Panginoon? Sabi ng Panginoon doon, maniwala ka sa akin. Amen? Those who believe will live. Amen? Mabubuhay yan si Lazarus. At anong ginawa ng Panginoon doon? Sinasabi ng mga tao, patay na si Lazarus. Pero ang Panginoon, dumating siya on time. Anong ibig sabihin yan? Anong gusto parating sa atin ng Panginoon? Hindi porke ang Panginoon ay, alam mo yung prayer mo, parang hindi nasasagot agad. Dinay ka na ng Panginoon. Hindi po totoo yan. Amen? Minsan, ang Panginoon kasi sinusubok lang tayo kung hanggang saan bang pagtitiwala natin sa Kanya. Minsan kasi tayo, nagtatrust lang tayo kapag okay ang lahat. Naniniwala lang tayo kapag okay ang lahat, kapag masaya ang lahat, kapag walang hirap. Amen? Maniwala tayo sa Panginoon kahit may nararanasan tayong hirap sa buhay. Sila Mary at Martha po, pinakita sa kanila ng Lord kung gaano siya makapangyarihan. One word from God can change everything. Amen? Sabi po dito, sometimes what seemed like the end was just the beginning of a greater testimony. Amen? Naniniwala ka ba dito? Piling nila it is the end because Lazarus died. But hindi nila alam it is just the beginning of the greater testimony sa buhay nila. Amen? Ano ba yung meron sa buhay mo ngayon? Ano ba yung nakikita mo sa buhay mo na para bang patay na? Ano yung nakikita mo sa buhay mo na para bang katapusan na? Sinasabi lang ng Panginoon, maniwala ka, it is just the beginning of the greater testimony sa buhay mo. Amen? Simula pa lang. Ang Lord nagsisimula pa lang, hindi pa siya tapos. Amen? Praise the Lord. Maniwala tayo sa Panginoon. Maniwala tayo sa Panginoon. Amen? Next. Sabi po dito, when God speaks, everything changes. Sabi po dito sa ating scripture na makikita sa Ezekiel chapter 37 verse 1 to 10, the hand of the Lord was on me, and He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of the valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life.
I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Si Ezekiel po ang nakita niya, death and dryness. But God saw an army. Amen? Pwede sa buhay mo, piling mo, wala nang talagang nangyayari. Amen? Patay na lahat sa buhay mo. Pero ang Panginoon, kayang-kaya niyang baguhin eh. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabihin mo, mag-propesay ka. Kaya nga di ba simbahan nato, tinuturo lagi sa atin ng ating propeta, declare, magsalita ka, use your mouth. Amen? Sa buhay mo, alam mo yung mga problema yan, hindi yan aalis kung hindi mo i-confront. Amen? Yung mga paghihirap sa buhay mo, hindi yan aalis kung hindi ka magsasalita laban dyan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nasa atin po ang kapangyarihan. Bakit? He lives inside us. Kasama natin siya. Ano man yung problema kakaharapin natin, kasama natin siya. Anong gustong iparating ng Panginoon? Malaki, maliit na problema, basta kasama mo siya, mananalo ka. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Next. Sabi po dito, there is no situation hopeless to God. Ano ba yung nakikita mo sa buhay mo na hopeless na? Sa Panginoon, hindi yan hopeless. Amen? Kasi hindi pa siya tapos. Magtiwala ka lang at gagawin ni Lord kung ano yung sinabi niya. Magtiwala ka lang kasi ang Panginoon, when He starts something sa buhay mo, He will surely finish it. Amen? Next. Sabi po sa pang-apat, hold on to God's promises. Amen. This is a reminder for each and every one. Panghawakan natin kung anong pangako ng Panginoon. Panghawakan mo kung ano yung ipinakita sa iyo ng Panginoon. Panghawakan mo kung ano yung sinabi sa iyo ng Panginoon. Amen? Kasi mangyayari at mangyayari yan sa sarili nitong oras. Sabi po dito sa Philippians chapter 1, verse 5 to 6, because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ano ba sinabi sa iyo ng Panginoon? Mangyayari yan. Kapag sinabi ng Panginoon na gagaling ka, gagaling ka. Kapag sinabi ng Panginoon na i-bless ka niya, i-bless ka niya. Kapag sinabi ng Panginoon na dadalhin ka niya sa taas, dadalhin ka niya sa taas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah! Next. Sabi po dito, your trials, failures, and delay do not define your destiny. God does. Amen? Kung piling yung mga trials sa pinagdadaanan natin sa buhay natin, yung mga failures, yung mga delays, minsan iniisip natin, kaya nangyayari yung mga yan, kapag dumating yung mga bagay na yan sa buhay natin, iniisip natin na hanggang dito na lang kasi tayo. Kapag na-fail tayo, piling natin, hindi na tayo makakaahon. Kapag may trial sa buhay natin, piling natin, hindi tayo mag-overcome. Pero ang Panginoon, sabi niya, hindi pa mahihinto dyan ang buhay mo. Amen? Bumangon ka. Mag-serve ka. Ibigay mo yung oras mo sa Panginoon. Mag-aral ka ng salita ng Panginoon. Magdasal ka. Amen? Yung mga failure na yan, yung mga delays na yan sa buhay natin, yung mga trials na yan, it will not define your destination. Sa ang Panginoon lang. Amen? Ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang. Hindi ang kapitbahay mo, hindi ang magulang mo, hindi ang sarili mo. Ang Panginoon lang. Hindi yung mga certificate mo na nakukuha mo sa school, sa trabaho mo, ang Panginoon lang. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kapag ang Panginoon nagsalita na, wala nang makakapagbago niya. Kapag ang Panginoon, nagbukas siya ng pinto para sa iyo, walang sino man ang makakapagsarado niyan. At ang Panginoon, kapag may sinarang pinto, walang sino mang makakapagbukas niyan. Amen? Kahit ikaw pa ang pinakamayaman,
kahit ikaw pa ang pinakamakapangyarihan, basta ang Panginoon ang nagsalita, yaan na po yan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po dito, before we end the message of the Lord tonight, let us have a declaration. Amen. Nakuha ko po to. Nung natapos ko na yung message ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, ano pa? Sabi ko, Lord, ano ba yung gusto mong gawin namin? Ano ba yung gusto mong sabihin namin? And He gave this declaration to me. So, before we end this, we're going to declare this over our life, over the life of our family and our loved ones. Sabi po dito, I declare that my story is not over. God is working in my life and He will fulfill His purpose in me. I will not give up because it is not over until God says it's over. Amen? Huwag tayong susuko. Amen? Huwag tayong hihinto. Sabi po ng ating propeta last Sunday, ang Panginoon, hindi niya nakikilala yung mga nagsisimula lang at humihinto. Ang kilala niya, yung nag-start at nagtapos. Amen? Kaya hindi tayo mag-give up. Amen? Hindi tayo susuko. We will finish it until sa finish line. And God will give us the grace, the strength, na gawin natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So let's stand up to our feet and let us praise the Lord. Once again, let us worship God. Let us thank God for His message tonight. Let us thank God for His presence that is here. So Heavenly Father, Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, we thank You. We bless Your holy name. We bless Your holy word, Panginoon, Lord God. Panginoon, maraming salamat sa ginawa mo ngayong gabi. Salamat sa presensya mo. Salamat sa grasya. Salamat sa kalakasan. Salamat sa plano mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Ano man yung gagawin mo sa buhay namin, Panginoon, Lord God, ibinibigay namin lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan mo, sa pangalan ng Jesus, Lord God. We honor Your name. We bless Your holy name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.